Magandang araw mga kaibigan. Ito hindi na napigilan ni Madam Hanilet Abansenia. Naglabas siya ng sama ng loob itong nangyari kay PRRD. Ito sa post ng Protect Vice President Sara page, pinost nila ito. Hindi napigilang maglabas ng sama ng loob si Miss Hanilet Abansenia sa Administrasyong Marcos matapos ang illegal na dakipin ng awtoridad ang kanyang kinakasamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nagdaang Martes, Marso 11, 2025. Ito yung exact statement ni Ma'am Abansenia. Sobra pa ito sa martial law. Kung ang tatay niya, tatay ni PBBM, nag-announce nga ng martial law, ito warrant of arrest, walang announce. Walang right to legal assistance. Tapos, walang warrant, illegal detention na ito. Galit na sambit ng may bahay ng dating Pangulo. So, noong March 11, may mga lumabas na video na pinigilan pa ni Ma'am Abansenia si PRRD na huwag kang sumama sa kanila. Pinipigilan niya eh. Si Tatay Digong naman, hindi sasama ako. So, dito mo makita yung pagsunod ni PRRD sa rule of law. Pagdating niya sa airport, wala namang naipakitang warrant of arrest. Kaya, itong si Ma'am Abansenia talagang pinigilan, huwag kang sasama, huwag. Kasi ang ginawa ni General Torre, di ba, hawak lang niyang cellphone, you are informed of your rights, yung Miranda Doctrine ba yun? Pinasa lang niya. Nasaan yung warrant of arrest? Wala. But nevertheless, being a good citizen, abogado, piskal, alam niya yung hindi siya natatakot, sumama. Pagdating doon sa detention center, wala pa rin maipakita na ano. So, naiintindihan natin ang kalagayan ni Ma'am Abansenia. Talagang mas maganda yung ganyan, ilabas mo yung sama ng loob. Kasi kung kimkimin mo lang, mas lalong mahirap. Kaya mabuti yung may outage, lalabas yung sama ng loob. So, kasi sa mga nabasa kong articles or post, dapat pala yan talagang ina-announce yung warrant of arrest. Wala yung mga bali-balita lang, yung sources, yung balita ng Rappler. Ang Rappler pa ang nag-announce ang dapat ina-announce ng ICC, ina-announce ng state party ang Philippine government. Walang announcement. So yun, violation yun. At sa tingin ko nga na I don't know anong nangyari, bakit may dumating na warrant of arrest, kaya lang late na. Dapat doon pa lang sa airport, ipinakita na sana yung warrant of arrest para kung sinunod nila yung proseso, pag-aresto kay Tatay Digong, yung Article 59, kung sinunod nila, dadalhin sa judge. Paano dadalhin sa judge? Kasi ang gagawin sana ng judge, i-assess niya yung warrant of arrest kung applicable ba para kay PRRD.
i-assess ng judge yung identity ng person na inaresto. Ganun. Dahil walang warrant of arrest, kaya hindi talaga nasunod yung proseso. May nag-text sa akin na aking subscriber. Pinadala niya ito. Nilabag daw ang mga steps sa arrest procedure based on Article 59 of ICC based on the blog of Sas Rogando Sasot. Kaya salamat kay Sas, napakaganda yung paliwanag niya. Sabi niya, there are 7 steps. What General Torre and police did were steps 1 and 7 by passing steps 2 to 6. With that faulty arrest procedure, the arrest was illegal and President Duterte should return to the Philippines. So sinagot ko, yes ma'am, hindi nasunod ang rules ng ICC. So, sabi niya, nagmamadali. God allows it to happen in order to invalidate the case. Ito na, makikita mo, gumagalaw ang Diyos. Although, sa ngayon, makikita natin na parang ikakasama ni Pangulong Duterte. Kaya lang, ito nga, dahil hindi nila nasunod mismo yung rules ng ICC, naniniwala ako kung maging patas lang ang pagdinig doon sa pre-trial chamber at i-represent ang mga ito, nako, wala na, faulty arrest ang nangyari, parang fruit of the poisonous tree ang tawag dyan. Everything that follows becomes illegal dahil yung pag-aresto, manner of pag-arrest is illegal. So, masyadong inapura dahil sa kanilang pag-aapura lalong nabulilyaso. So, let's continue to pray for the Duterte family, lalo na kay PRRD, yung edad niya, kailangan niya ng good health, comfort, siya lang doon, palayo sa pamilya. Sana ang Diyos ang magtabon ng kanyang precious blood sa ating minamahal ng Pangulong Duterte. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong palaging panunood sa ating mga vlogs. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income natin sa channel na ito is tulong Talandig. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig or makapagpatayo sila ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Sa ikapito na ni nga balay o ikaunom sa Mighty Kalaan Garden sakop sa Bukidnon. Ayo! Ay mahingapon niya. Mahingapon. Oo. Sige, dayon ma'am. Oo. Ang balay ma'am. Ano ba ni? Gatulo na inyong balay. Sobrang ang ulan. Kusog ang ulan. O muna na siya. Nga nagatulo na. O muna ni ang tubig na makita sa nasalod sa ilang balay. O lalom na gyud. Makita gyud ang tubig. Ay ilang balay. Luag-luag na gyud ang bulsot sa ilang yero. O karon na ami karon sa ilang balay nga natagaod gyud nga ulan o naay nakabalita sa ako ang amo silang bisitawon kay ilang balay tulo so karon nakita gyud namo nga tinuod ang ilang ginaistorya. O muna na siya tubig. Nagasaluron lang in town kung muulan. O kuan na gyud karaan na gyud kaayo ang ilang hero. Karon niya nga nakita naman gyud ang inyong balay nga bulsot naman gyud og naanay mga tubig nga inyong nasalod tungod sa ulan. Mag-prepare na kaya og kanang kuan. Kahoy manguha na ka kay naa na mi istak nga yero lansang pako para sa ihatag sa inyo nga lisod ang inyong pagpuyo tungod kay tulo na inyong balay. So unsaya ang imong ika-istorya? Salamat kayo sa nag-video sa buslot sa mga top. Oo, unsaya imong istorya? Salamat sa Ginoo ug sa nagalantaw sa akong video. Oo. Nga salamat sa inyong tabang sa amuha nga Oo. tabangan ninyo sa
sin Oo. ug lansang para lang nga maayuhan ang gusto sa among balay. Oo. O mag-prepare na daan ko og kahoy para sa pag-abot ninyo sunod nga pag-anhidre. Oo, sige ya, salamat ya. Oo, sige, salamat. Oo.